guys, may hapon sa tanan, may panibagong yugto na naman po tayo sa ating vlog-vlogan. So nandito na naman po ang inyong madam na maghahandog ng kaganapan sa hapon na ito. Tuwing hapon talaga guys, ay lagi talaga akong pumupunta sa wheat market kasi mamimili po talaga ako kung anong kulang sa aking tindahan guys. Katulad ng itlog, mantika, kung ano-ano pa. At syempre naman po, ang pinaka-importanting pakay ko talaga sa wheat market guys, ay mamimili po ako ng uulamin namin sa gabi. Syempre, bilang nanay guys, dapat meron na talagang nakahandang ulam para pagdating ni Mr. ay makakain na kaagad kami. So, ito na guys, ang nadatnan ko talaga sa wheat market guys. Ito lang talaga ang display. Konti lang talaga at saka mahal pa. Hay naku guys, nalilito talaga ako. Hirap pumili, ang mahal ng display. Alam nyo ba guys, yung ulam kasi, tatlo lang kasi kami kumakain guys. So, naglilimit talaga ako kung magkano lang talaga ang pwede naming uulamin. Pero sa ngayon guys, nahirapan talaga ako. Pabalik-balik talaga ako. At saka makulimlim na hapon talaga. Abutin talaga ako ng gabi nito guys. Kasi sa kakaikot talaga. Pag ako nainis dito guys sa kakaikot, magdidilata na lang talaga ako guys. Magsasardinas na lang talaga ako. Pero kawawa naman yung aking Mr. guys. Napapaulamin ko po ng sardinas. Tapos hirap kaya maghanap buhay. Kaya hindi talaga pwede yun guys. Maghanap talaga ako ng masarap na uulamin namin. Kaya pila bango siya? 150? May isa rin. Nyaraha mo. So, ayun guys, masarap kumain ng inihaw na bangus. 150 lang yan. So, meron na po akong isang choice. So, maghahanap muna po ako ng ibang choice. Baka mayroon pa. Pero pag wala na talaga akong makita guys, wala na talaga akong choice. Kundi mag-inihaw na bangus na talaga. Eto, sa part na ito guys, hindi na po ako nakapag-video ng maayos. Kasi, marami na po akong bit-bit at nabili ko na po talaga ang kakailanganin ko. So, eto, nagmamadali na po ako sa pag-uwi sa bahay. At ito na po talaga ang nabili ko sa wet market. So, sa awa ng Diyos guys, nakapili na talaga ako ng aming uulamin. So, ito na nga pala ang bumihag sa aking dalawang mga mata guys. Napapansin ko kasi guys na gumagalaw talaga siya at minsan lang talaga ako makabili ng gumagalaw na strand. So, bumili po ako ng kalahati sa halagang 180 pesos. So, iba-buttered stream ko talaga siya with garlic. So, ayan na guys, nakapagluto na talaga ang lola nyo at mamaya pa naman dadating si Mr. So, mayroon po akong gagawin sa gabing ito. Dahil kakaubos lang po ng ating ice candy, sa gabing ito, gagawa po tayo ng 1 toneladang ice candy. So, ito guys, meron po tayong 1 kilong mangga at isa nga pala ito sa binili ko kanina sa wet market. So, ang flavor nga pala ng ating ice candy ngayong gabi ay mango grahams. Yun kasi ang nirequest ng aking reseller guys na mango fruit daw ang gusto niyang flavor. Yun kasi ang hinahanap ng kanyang mga suki guys. So ngayon, pinagbigyan ko ang aking reseller na mango fruit po ang flavor ng ating ice candy ngayong gabing ito. First time ko nga pala guys na pinagsabay ko ang dalawang set sa isang lalagyan na hindi ko po alam kung magkasya ba talaga to. Napaisip-isip ko kasi guys na makakalas po ako ng time kung isabay ko sa pagtimpla ang dalawang set. Para naman sa ganun guys, mas mapadali ko pa ang paggawa ng aking ice candy. So, ayan na guys, nahalo na po natin ang lahat ng ingredients. So, ang susunod na po natin gagawin ay maglalagay na po tayo ng 4 na pitcher na tubig. Sa isang pitcher nga pala guys, ang sukat pala niyan ay 2 litrong tubig.
So, ang puhunan po natin dito guys, pag-uusapan po natin guys, yung 1 kilong mangga ay 130. So, 2 pack na Cash Graham guys, ay nagkakahalaga po yun ng 80. Tapos yung ating kondensada, ang isang latang malaki, 1 ml or 1 kilograms, ay nagkakahalaga po yun ng 105. So, 2 pang ginamit natin, so 210 po. Tapos yung ating evaporada, sa isang lata po guys, ay 30. So, 4 po ginamit po natin, so nagkakahalaga po yun ng 120. Tapos yung ang ginamit po natin ng asukal ay 2 kilo. So, sa 1 kilo guys, ay 75. So, 2 kilo po ang hinalo po natin, ay 150 pesos. So, sa plastic naman po guys, ay ang halaga po sa isang supot guys, ay 10. So, 4 po ang ginamit natin, ay 40 na yon. So, 730 na po lahat. So, ngayon guys, hindi naman titigas po ang ating ice candy kung hindi po tayo gagamit ng kuryente. So, mag-charge po tayo sa kuryente guys ng 80 pesos. So, total cost talaga guys ay nagkakahalaga ng 810 pesos. So, ayan na po yung texture niya guys. Ayan na po, nakikita nyo naman po na hindi po talaga niluluto ang ating ice candy. So, creamy na creamy talaga to guys. No cornstarch, no luto-luto. O, diba? Perfect. So, hindi na talaga hassle guys. Kung mabilis na talaga mabenta yung ice candy mo, hindi ka na talaga mahirapan sa paggawa kasi easy to mix na lang guys. So, ayun guys, lagyan po natin ng kaunting asin para naman po magiging balance po ang tamis ng ating ice candy. So, ito po ang sekreto na hindi po madaling maumay ang ating customer sa pagkain ng ating ice candy. So, ito po, konti lang talaga ang ice candy na ating ilalagay. Ang benta ko nga pala sa aking ice candy guys ay 5 piso isa. So ngayon guys, sa halagang 810 pesos na punan ay umabot talaga siya ng 1,575. So kumikita ako ng 765 pesos sa isang iglap guys. So naibilang ko nga pala siya sa 315 pieces. Malaking bagay na po ito sa mga nagsari-sari store na katulad ko na kahit papano meron po tayong naipasok na pera sa loob ng ating tindahan guys. Hindi naman talaga natin maiiwasan guys na halos lahat ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw ay sa tindahan po natin kinukuha. So kailangan po talaga, meron po talaga tayong extra income. Kahit papano guys, sa ganitong paraan guys, malaki man o maliit ang kita guys, ang importante meron po tayong naipasok sa loob ng ating sari-sari store. Alam nyo ba guys, na kahit maggagabi na, nasa kalagitnaan po ako ng kabisihan kasi sa gabi po talaga umaatake yung aking mga customer guys. Siningit ko talaga ang paggawa ng aking ice candy kasi nag-order pa naman yung aking reseller guys at nag-request na mango fruit ang flavor na gusto niya. So bukas daw niya kukuhanin, kaya eto si madam na pressure talaga sa paggawa ng ating ice candy. Sumabay pa rin yung pagkaubos ng aking stock dito sa aking tindahan guys. Kaya 1 tonelada talagang ginawa kong ice candy guys. Pinagsabay ko talaga ang 2 set para madali po akong matapos. Mahirap naman talaga kumita ng pera guys, pero masarap isipin guys na kumikita ka. Kung tutusin talaga guys, hindi talaga ganito karami ang gagawin kong ice candy. Dati kasi gumagawa talaga ako ng maraming ice candy kasi yun talaga ang una kong business. 9 years na po akong gumagawa ng ice candy guys. Hanggang ngayon gumagawa pa rin ako guys. Nang dahil talaga yan sa mga suki ko guys, kaya po tumagal po ang aking ice candy. Kahit kalalagay lang talaga sa freezer guys, kagagawa ko lang ng ice candy, ay binibili na talaga ng aking mga suki. Katulad dito guys, kalalagay ko lang, bumili na kaagad ng 20 pieces. Sila na lang daw ang magpapatigas ng aking ice candy. So ayan guys, isa sa mga suki ko sa ice candy na halos talaga gabi-gabi bumibili ng aking ice candy kahit kalalagay pa lang. Eternity later. Hello
Hello guys, today is another day. So ngayon po talaga kukunin ni Sir ang order niya na 100 pieces na ice candy. Nakagabi pa lang ginawa ang kanyang ice candy at ngayon kinukuha na niya para makabenta na siya agad. So eto na talaga ang 100 pieces niya na ice candy guys. At kung umabot ka sa part na ito at nagustuhan mo ang video kong ito, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Sige, salamat sir! So ayun guys. So meron na po siyang dalawang ticket. Diba? Perfect! Business pag may time, guys! Kailangan mo talagang kumayod para naman sa ganoon magkapera po tayo sa loob ng tindahan. Sa kalapag ka? Oh, yeah, konti. Parang, as hindi tayo pala, 120 mo. Gabi ini, nauro talaga yung skin day. Oo, kaya talaga meron. Huwag po matabagahi. Hindi, nagahay naman eh. Ha? Nagahay naman na yun. Nagahay pa. Kumusta oras sa din mo? Ikaon? Mga lunsi mo doon nagahay. Ayaw ba? Oo, hindi. Hindi? Dali na din nagahi mo hanggi palit ay hindi gabi eh. So karon mao gyapon 100, 20 ka buko. So kini ha dili pa kayo gahi ang uban kay. Kay nahalingan ko 100 ka buko kanina. Oo, okay rin. Hindi mo na natin. At ito 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ka buok. Oo, sila lang natin. Okay. 135. Ibagot ko nalinag 100 ka buok do. Kung customer ba? Ayaw may pa-reserve. Naman sa'yo palit ako dagdaghan god. Kaya na iya pong ibiligya dito. Kaya gunitik tarong ha kay basig ma buslos na. So ayun na guys, nakuha na ni Sir ang aking ice candy na 100 pieces na order niya. So ito na lang po ang natira sa aking ginawa kagabi. O, di ba? Perfect! O, di ba? Business pag may time. Hindi talaga pwede na hindi talaga pwede guys na tamad-tamad dito sa loob ng tindahan guys. Kailangan talaga maging masipag para kumita ng pera. O, di ba? Perfect!